Kabanata 201. Ang pag-save ng buhay na artifact. Sa sandaling ito, ang parehong Tianhao at ang kanyang apo na si Xiaobao ay dumating din, mausisa na sinusuri ang kayamanan sa harap nila. Si Zhendong ay malumanay na hinawakan ang kahon, na, bukod sa kakaibang hugis nito, ay tila hindi napapansin. Halos hindi niya maramdaman ang anumang pagbabago-bago ng enerhiya mula rito. Nakasimangot ng bahagya, nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng pag-asa. Ang mga kayamanan mula sa The Medicine Valley ay tiyak na hindi karaniwan, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang mabuksan ang kahon upang malaman kung ano ito. Ang lahat ng mga mata sa villa ay nakatuon sa pulang kahon. Si Medicine Fairy ay hindi tinalo sa paligid ng bush at binuksan ito kaagad. Sa loob ng pulang kahon ay isang ginto na maliwanag na kumikislap, kahit na tila hindi ito gawa sa dalisay na ginto ngunit sa halip ay tanso. Ang ibabaw ng gintong kahon ay makinis at hindi nabuo, at si Zhendong ay hindi pa rin makaramdam ng anumang enerhiya mula rito. Si Medicine Fairy ay hindi tumigil doon, ngunit patuloy na binuksan ang gintong kahon, na naghahayag ng isang itim na sandalwood box sa loob. Ang kahon ay tungkol sa laki ng isang kahon ng singsing at pinalamutian ng maraming piraso ng alahas, malinaw na isang bagay na gagamitin ng isang marangal. Maaari ba itong maging isang piraso ng alahas? Si Zhendong ay ganap na nabigla ng maliit na batang babae. Wala siyang sinabi, ngunit tinitigan ng mabuti ang kahon ng black sandalwood. Binuksan ang kahon ng ebony, na naghahayag ng isang purong jade singsing na berde na may puting mga guhitan, ngunit hindi sa pinakamataas na kalidad ng uri ng salamin. Walang nakikitang enerhiya na nagmula sa ibabaw ng singsing, na nabigo kay Zhendong. Kumpara sa Dragon at Phoenix Jade Pendant, ang singsing na jade na ito ay mas mababa. Hindi, ang dalawa ay hindi maihahambing. Nakikita ng ekspresyon ni Zhendong, ang mga mata ni Medicine Fairy ay kumislap ng isang napakatalino ng ngiti. Ito ay isang kayamanan na natagpuan ng aming Medicine Valley sa Kunshan Secret Realm sa loob ng isang dekada na ang nakakaraan. Kahit na mukhang isang ordinaryong singsing na jade, mayroon itong isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-andar ng warding off na lason at maaaring pigilan ang lahat ng mga uri ng mga lason. Ipinaliwanag ng gamot na walang kamatayan ang pagpapaandar ng singsing. Warding off ang lahat ng mga uri ng mga lason. Si Zhendong ay bahagyang nagulat dahil wala siyang pakiramdam na espesyal sa singsing. Gayunpaman, interesado pa rin siya sa Kunshan Secret Realm dahil ang layunin ng pakikilahok sa martial arts tournament ay makakapasok at magsanay doon. Sinasabing ito ay isang mapanganib na lugar, ngunit puno din ng mga pagkakataon kung saan maraming mga kayamanan ang natuklasan. Oo. Hanggat isinusuot mo ang singsing na jade na ito, maaari mong pigilan ang lahat ng mga uri ng mga lason, at tila mayroon ding iba pang mga pag-andar, ngunit walang sinuman na nakatuklas ang mga lihim nito. Ipinagmamalaki ni Medicine Fairy. Ang singsing na jade na ito ay isang mahalagang kayamanan sa The Medicine Valley, at maraming mga tao ang nais na pag-aralan ang mga misteryo nito. Kung hindi ito para sa pag-anyaya kay Zhendong Ye na pasulong, hindi siya handang ilabas ang isang magandang bagay. Ang mga salita ni Dr. Fairy ay totoo, ang singsing na jade na ito ay talagang isang magandang bagay. Tumango si Tianhao, na iniisip na ito ay talagang isang mahusay na kayamanan. Ang mga tao mula sa kanilang sinaunang martial arts pamilya ay pinakatakot sa mga tao mula sa The Medicine Valley. Mas gugustuhin nilang masaktan ang isang nakatagong pamilya kaysa sa nakakasakit sa isang tao mula sa The Medicine Valley. Dahil maaari silang malason ng walang sinumang nakapansin, kahit na sila ay pinatay ng mga ito, hindi nila ito mapagtanto. Ito rin ang pinakakakilakilabot na bagay. Bagaman nasa antas na siya ng isang likas na Grandmaster, hindi siya immune sa lahat ng mga lason, at maraming mga lason na agad na pumatay sa kanya. Kung mayroon siyang bagay na ito sa kanya, tiyak na magiging isang armas na nagel iligtas sa buhay. Gamit ang singsing na jade na ito, hindi na siya matakot sa mga tao mula sa The Medicine Valley. Sa opinyon ni Tianhao, ang unang Reg Along ito ay isang napakahusay na kalidad na kayamanan. Ang Medicine Valley ay ang Medicine Valley, at ang pamana nito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong pamilya at sekta. Hindi mapigilan ni Shenhao ngunit nagbuntong hininga sa kanyang puso. Ang pamana ng Valley ng Medicine ay hindi isang bagay na maihahambing ng 8 pangunahing sinaunang martial arts na pamilya. Hindi sa banggitin ang mga sinaunang pamilyang martial arts, kahit na ang mga nakatagong pamilya ay maaaring hindi maglakas loob na makipagkompetensya sa The Medicine Valley. Ito ay hindi masyadong mahusay. Si Zhendong ay tumango tangunang bahagya at hindi akalain na ito ay isang magandang bagay. Bilang isang tao mula sa The Medicine Valley, nakikipag-usap siya sa mga Nalason sa buong taon at maraming mga antidote sa kanya.
Karaniwan, siya ay immune sa lahat ng mga lason, kaya ang singsing na ito ay walang gamit sa mga tao mula sa The Medicine Valley. Pinag-usapan ito ni Medicine Fairy sa isang napakalaking paraan, ngunit sa katunayan, medyo nabigo ito. Bukod dito, ang magarbong packaging at mga layer ng Decorasayon ay para sa panlabas at walang praktikal na epekto. Si Jendong ay nanginginig ang kanyang ulo, pakiramdam na ang Reg Along ito ay hindi napakahusay. Hindi ba ito sapat? Tiwala si Medicine Fairy tungkol sa Reg Along inihanda niya, ngunit nang marinig niya ang komento ni Jendong, nagulat siya. Ang bagay na ito ay isang bagay na ipinaglaban ng mga tao sa Valley ng Medicine. Kung hindi ito para sa katotohanan na mayroong isang jade ring at hindi ito magamit, mahati ito ng mga matatanda ng Valley ng Medicine sa isang mahabang panahon. Ang ganitong magandang bagay, at sinabi ng taong ito na hindi ito napakahusay. Nakakainis talaga. Ang emosyon ni Medicine Fairy ay medyo hindi matatag, ngunit hindi niya ito ipinakita. Talagang hindi maganda. Si Jendong ay masyadong direkta. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang negosasyon, kaya sinabi niya ang nais niya. Okay, tapos na. Tingnan natin ang susunod. Si Medicine Fairy ay walang pagpipilian kundi ang kumuha ng pangalawang regalo. Ito ay isang sutla malambot na nakasuot. Kung hindi ka tumingin ng mabuti, akalain mong ito ay isang ordinaryong t-shirt. Ito lamang ang sutla na malambot na sandata na mayroon tayo sa lambak ng gamot. Ito ay nilagyan ng isang espesyal na pormasayon sa loob na maaaring pigilan ang isang nakamamatay na pag-atake mula sa kaaway. Ipinaliwanag ito ni Medicine Fairy tulad ng isang salesperson. Ang anumang pag-atake sa ibaba ng antas ng isang maliit na antas ng nakamit ng isang pre-heaven grandmaster ay maaaring ganap na may block. Nang marinig ito ni Tian Hao, labis siyang nabigla. Ang anumang pag-atake sa ibaba ng antas ng isang maliit na antas ng tagumpay ng isang pre-heaven grandmaster ay maaaring may block ng isang beses. Ito ay kamangha-manghang. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga likas na grandmaster na tulad niya, at halos imposible na makatagpo sila. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagsusuot ng silkworm na sutla na malambot na sandata, maaaring maprotektahan ng isa ang sarili mula sa isang nakamamatay na pag-atake. Ito ay tiyak na isang artifact na naging iligtas sa buhay. Si Tian Hao ay naiinggit sa kanyang puso. Ang Medicine Valley ay talagang ang Valley ng Medicine, at naiinggit siya sa pamana nito. Nabigla siya. Napakalakas. Tumanggo si Jendong. Tila ito ay isang napakahusay na bagay pa rin. Gayunpaman, maingat niyang naalala kung ano ang sinabi ng immortal ng medisina, at nanginginig ang kanyang ulo. Sa kasamaang palad, maaari lamang itong makatiis ng isang pag-atake. Sa kanyang opinyon, magiging mahusay kung mayroong mga nagtatanggol na artifact na maaaring counterattack. Tulad ng malambot na sandata ng hedgehog, kung nahit mo ako, masasaktan ka bilang kapalit. Iyon ay magiging mahusay. Si Medicine Fairy ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Tian Hao ay lihim na namangha nang marinig niya ito. Ang dalawang bagay na ito ay parehong pinakamataas na kalidad na kayamanan, at ang alinman sa mga ito ay mabangis na pinagtatalunan ng mga martial artist. Ngunit sa hindi inaasahan, ang batang Master Ye ay ganap na tumingin sa kanila. Kabanata 202. Ay aktibo ang Chen Kun Ring. Nang marinig ito, nagulat si Tian Hao at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tingnan natin ang pangatlong regalo pagkatapos. Matapos sabihin ito, si Medicine Fairy ay kumuha ng singsing mula sa ulo ng dragon. Ang singsing na ito ay ganap na naiiba mula sa jade ring dati. Ginawa ito ng isang espesyal na bato at inukit na may mga siksik na runes at maraming pormasayon. Tiyak na hindi ito isang ordinaryong item. Tumanggo si Jendong sa pag-aproba. Ang pangatlong regalo na ito ay napakataos-puso at mas mahusay sa mga tuntunin ng material at aura kaysa sa nakaraang dalawang regalo. Dapat mayroong isang bagay na mabuti tungkol dito. Ngumiti si Jendong at hayaang ipaliwanag ni Medicine Fairy. Ito ay isang bihirang kayamanan ng aming Valley ng Medicine, tinawag namin itong Chen Kun Ring. Chen Kun Ring. Umiling-iling si Jendong, hindi pa niya naririnig ang pangalang ito at hindi niya alam kung ano ito. Oo, ang singsing ng Chen Kun ay isang kayamanan na maaaring mag-imbak ng lahat ng mga bagay sa mundo sa loob ng singsing. Matapos marinig ito, ganap na nagulat si Tian Hao. Hindi niya naisip na ang Medicine Valley ay magkakaroon ng isang magandang bagay. Ang ganitong uri ng singsing sa imbakan ay bihirang sa mundo, at tiyak na hindi hihigit sa dalawa ang umiiral. Ayon sa alamat, ang naturang singsing sa imbakan ay hindi maaaring gawin sa sinaunang kontinente. Marahil maaari lamang itong gawin sa maalamat na lugar na iyon. Ang lugar na iyon ay ang pinakasagradong lugar na nais ng rurok ng innate Grandmaster.
Walang nakakaalam kung nasaan ang lugar na iyon, isang alamat lamang na pagkatapos maabot ang rurok ng likas na Grandmaster, ang isa ay maaaring umakyat sa lugar na iyon. Gayunpaman, ito ay isang alamat lamang, at walang nakakaalam ng eksaktong impormasyon. Ang singsing na tsenko na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong item, kahit na ang mga nasa labas ay nagsisimula sa pag-iimbot nito. Hindi ito masama. Direkta ni Jendong na kinuha ang singsing ng tsenkon, gaanong hinawakan ito, at pagkatapos ay ilagay ito sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, malinaw niyang maramdaman ang pagtanggi sa kanya ng tsenkon ring. Oh! Ang tsenkon singsing na ito ay tila napaka-espiritual. Ngumiti si Jendong at talagang nagustuhan ang Reg Along ito. Gayunpaman, tila hindi ito isang napakadaling bagay na mapahamak ang singsing na tsenko na ito. Gusto ko talaga ang pangatlong regalo na ito. Maaari mong ibalik ang iba pang dalawa. Si Jendong ay naglaro sa Reg Along ito ng maligaya. Nakakakita na ang taong ito ay talagang nagustuhan ang pangatlong regalo, si Medicine Fairy sa wakas ay pinakawalan ang kanyang mga alalahanin. Hanggat maaari niyang gisingin ang kanyang kapatid na babae, ang lahat ng mga pagsisikap na ito ay nagkakahalaga. Matapos ang isang bahagyang ngiti, ang gamot na walang kamatayan ay direktang nagsabi, maaari kang magkaroon ng lahat ng tatlong mga regalo. Ito lamang ang iyong mga gasto sa paglalakbay. Kung maaari mong gisingin ang aking kapatid, maaari kang pumili ng anumang kayamanan sa lambak ng gamot, hanggat hindi masyadong marami, maaari akong kumatawan sa aking Panginoon na mangako sa iyo. Matapos marinig ang pangako ni Medicine Fairy, nasiyahan si Jendong. Deal. Ang tatlong kayamanan na ito ay tiyak na bihirang kayamanan sa mundo. Ang paggamit ng mga ito bilang mga gasto sa paglalakbay ay nagpapakita ng katapatan ng Medicine Valley. Dahil napakaraming kayamanan sa The Medicine Valley, dapat mayroong isang bagay na maaaring magamit bilang isang regalo sa kaarawan para sa kanyang lolo. Ito ang dahilan kung bakit pumayag si Jendong na tulungan ang walang kamatayan na gamot ng walang pag-aatubili. Hindi tayo dapat antalahin, umalis na tayo ngayon. Ito ay isang 4 na oras na paglalakbay mula rito hanggang sa The Medicine Valley. Sabik na sinabi ni Medicine Fairy. Okay, sasamahan kita sa The Medicine Valley, ngunit hayaan kong malinaw na hindi ko masiguro na pagalingin ang iyong kapatid na 100%. Alam ni Jendong na maraming mahirap at komplikadong mga sakit sa mundo na hindi niya maalala. Walang problema. Si Medicine Fairy ay madaling sumang-ayon. Naniniwala siya na maaaring gisingin ni Jendong ang kanyang kapatid. Sa sandaling ito, nagsalita din si Tianhao, ang iyong kahusayan, kailangan ko ring pumunta. Nag-aalala ako tungkol sa aking dating subordinate na dating sumunod sa akin. Kung ang lahat ay maayos, darating ako upang matulungan kang ipagdiwang ang 8 kaarawan ng iyong lolo. Oo naman, gawin mo ang gusto mo. Si Jendong ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Makikita lang niya ang kanyang lolo at bibigyan siya ng isang regalo sa kanyang 8 kaarawan. Kung may nangahas na magdulot ng problema, hindi siya magiging magalang. Matapos magbigay si Tianhao ng ilang mga tagubilin, umalis siya kasama ang kanyang apo na si Xiao Baolo. Tanging si Medicine Fairy at ang mga dadalo sa Medicine Valley ay naiwan sa Villas Hall. Mangyaring sundan mo ako, Ginoong Ye. Magalang ang sinabi ng attendant ng Medicine Valley. Para sa mga panauhin ng Medicine Valley, bilang isang tagasunod ng Valley ng Medicine, natural na siya ay magalang sa mga panauhin na inanyayahan ng medikal na sambong. Tumango si Jendong na may isang ngiti, at malinaw na maramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa katawan ng tagasunod ng Medicine Valley. Ang tagasunod ng Valley ng Medicine na ito ay tiyak na isang peerless powerhouse. Kasabay nito, interesado rin siya sa Medicine Valley. Anong uri ng behemoth ang maaaring magtipon ng napakaraming masters? Mabuti. Si Jendong ay walang ihanda, kaya tumayo lang siya kasama ang kanyang mga kamay sa likuran at sinundan sila sa labas ng villa. Matapos makarating sa kanilang espesyal na kotse, ang tatlo sa kanila ay nagtungo sa Medicine Valley. Sa paglalakbay, si Jendong ay walang oras upang obserbahan ang tanawin sa paligid niya. Naglalaro siya sa singsing na tsenko na ito. Sa simula, ang singsing ng tsenkon ay napakalumalaban sa kanya, at malinaw na maramdaman ito ni Jendong. Gayunpaman, habang patuloy niyang input ang kanyang panloob na lakas dito, ang maliit na bagay na ito ay nagsimulang desperado na sumipsip nito, tulad ng pagpapakain sa isang bata. Sa 3+ na oras sa daan patungo sa lambak ng medicine, ang maliit na bagay sa loob ng singsing ng tsenkon ay sumisipsip ng 3 oras ng panloob na lakas. Sa kabutihang palad, ang panloob na lakas ni Jendong ay sagana, kung hindi man ito ay sinipsip na tuyo nito. Matapos ang 3 oras, ang singsing ng tsenkon ay tila pinagsama sa kanya.
Ang banal na kahulugan ni Jendong ay biglang pumasok sa Chenkun Ring. Sa sandaling ito, mayroong isang puwang ang laki ng isang silid sa Chenkun Singsing na may ilang mga sinaunang libro na nakasalansan sa loob. Maliban doon, walang laman, wala nang iba. Nakakagulat na mayroon pa ring ilang mga sinaunang libro na naiwan. Sa kanyang isip, si Jendong ay direktang kumuha ng isang libro mula sa Chenkun Ring. Nakakakita ng sinaunang aklat na lumilitaw sa labas nang wala sa kamay ni Jendong, ang gamot na walang kamatayan at ang mga taga-sunod ng The Medicine Valley ay labis na nagulat. Master Ye, kinuha mo lang iyon mula sa Chenkun Ring. Si Medicine Fairy ay tumingin kay Jendong na may isang nakakagulat na ekspresyon, na tinitigan ang binata sa harap niya. Nagbago ang ekspresyon ni Medicine Fairy habang tinitingnan niya si Jendong. Oo. Si Jendong ay nag-urong ng basta-basta. Nakaramdam siya ng kaunting hindi likas sa kanilang dalawa na nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang halimaw, dahil lamang sa paglabas niya ng isang sinaunang libro mula sa Chenkun Ring. Mayroon bang isang bagay sa aking mukha? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Si Jendong ay medyo kinakabahan mula sa mga tagasunod ng Stairs of Medicine Valley at ang Medicine Fairy. Wala sa iyong mukha. Ngunit ang iyong mga aksyon ay nagulat sa akin. Ang medicine na tagasunod ng Medicine Valley ay itinuro sa singsing ng Chenkon at sinabing, alam nating lahat na ang singsing na Chenkon na ito ay isang kayamanan, ngunit walang tunay na makakontrol ito. Kahit na ang kagalang-galang na ang Medicine Fairy ay hindi maaaring ma-access ito ng casual. Kabanata 203. Pagdating sa Medicine Valley sa kauna-unahang pagkakataon. Ang Chenkun Ring ay isang mahusay na kayamanan, ngunit ang mga tao sa lambak ng gamot ay hindi alam kung paano gamitin ito. Kung hindi man, hindi nila ito ginamit bilang isang regalo. Talaga. Tumanggaw si Jendong. Hindi nakakagulat na ang Medicine Valley ay walang magagawa tungkol dito. Siya mismo ang gumugol ng 3 oras bago niya nasakop ang maliit na tao sa loob. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang Chenkun Ring ay tunay na isang bihirang kayamanan. Tila na ang kayamanan na ito ay sa wakas ay natagpuan ang may-ari nito. Ang mga tagasunod ng Valley ng Medicine ay sumabog sa pagtawa. Sa kanila, ang Chenkun Singsing ay isang piraso lamang ng basura. Ito ay naging isang kayamanan nang bumagsak ito sa mga kamay ni Jendong. Tiningnan si Jendong, na parang isang halimaw, at nakaramdam ng maraming emosyon. 27 taong gulang lamang siya, ngunit siya ay tulad ng isang halimaw. Kung nagpatuloy siya sa rate na ito, hahawakan niya ang kisame ng martial arts bago siya 40. Ito ay isang bagay na hindi maisip ng mga tao. Si Medicine Fairy ay naiinggit. Dahil bata pa siya, tinawag siyang isang henyo na batang babae na may pambihirang talento at katalinuhan. Kung hindi, siya at ang kanyang kapatid na babae ay hindi napili bilang mga tagapagmana sa lambak ng gamot. Gayunpaman, kung ihahambing sa halimaw sa harap niya, ang kanyang pakiramdam ng pagkabigo ay napakalakas. Ano pa ang nasa singsing na Chenkon na ito? Ang mga tagasunod ng The Medicine Valley ay nagtanong. Dahil ang singsing ng Chenkon ay hindi pa nabuksan dati, walang nakakaalam kung anong mga kayamanan ang nasa loob. Tanging ang isang tattered book na ito. Jendong sneered, natural na hindi binabanggit ang katotohanan na mayroon pa ring isang grupo ng mga sinaunang libro sa loob. Isang tanga lang ang gagawa niyan. Oh! Ang tagasunod ng Valley ng Medicine ay medyo nabigo, ngunit pagkatapos ay sinulyapan niya ang libro. Ang sulyap na ito ay pambihirang, dahil binasa ang libro, Chenjin Fanglo. Ito ay isang maalamat na sinaunang libro. Naitala ito sa mga makasaysayang libro, ngunit walang tunay na kopya. Sa pagtingin sa Chenjin Fanglo sa kamay ni Jendong, ang tagasunod ng lambak ng Medicine ay biglang nagulat. Ito ang Chenjin Fanglo. Ang tagasunod ng Valley ng Medicine ay sadyang nakilala ang pagiging tunay ng Chenjin Fanglo na ito. Ang sinaunang aklat na ito ay tunay na tunay sa mga tuntunin ng parehong material at edad ng tinta. Nangangahulugan ito na ang koleksyon ng mga sinaunang libro ay totoo. Walang inaasahan na si Jendong ay talagang makakahanap ng tulad ng isang Chenjin Fanglo sa Chenkun Ring. Si Medicine Fairy ay nagulat din. Matapos ilabas ang sinaunang libro, maingat niyang na-flip ito. Maraming mga talaan tungkol sa mga kasanayang medikal sa loob nito. Ang halaga ng sanggunian ay napakataas pa rin. Sa hindi inaasahan, ang librong ito ay nakatago sa singsing ng Chenkon. Dahil ang Chenjin Fanglo na ito ay ang iyong kayamanan ng lambak ng Medicine, pagkatapos ay ibabalik ko ito sa iyo. Alam ni Jendong na ang Chenjin Fanglo na ito ay pangunahing ginamit upang gamutin ang ilang mahirap at iba't ibang mga sakit sa mga kababaihan. Wala siyang gamit para dito, kaya ibinigay niya lang ito bilang isang pabor. Maraming salamat, Batang Master Ye. Ang tagasunod mula sa The Medicine Valley ay nasa sabik na matanggap ito.
Bagaman ang sinaunang librong medikal na ito ay may kaunting praktikal na halaga, ang koleksyon at makasaysayang halaga nito ay tiyak na napakataas. Bukod dito, ang race 8 na ito ay nagkaroon ng kasaysayan ng 500 taon, at napapanatili ito ng maayos na tiyak na ito ay isang top-class na kulturang pangkultura. Ang medikal na sambong ay tiyak na magiging masaya na makita ang libong mga race 8 ng ginto na ito. Wala silang pagdududa sa sinabi ni Jendong, at talagang naisip na mayroon lamang ang sinaunang librong medikal na ito sa Chen Kun Ring. Sa sandaling ito, si Jendong ay talagang nakaramdam ng kaunting pagkakasala sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at ang kanyang mga mata ay kasing kalmado ng tubig. Ang dalawa sa kanila ay hindi makakakita ng anumang mga abnormalidad. Marami pa ring mga sinaunang libro sa Chen Kun Realm. Susuriin niya ang mga ito kapag may oras siya sa hinaharap. Hindi sinasadya, ang espesyal na kotse ay umalis na sa lungsod at tumungo patungo sa mga suburb, pagkatapos ay patungo sa mga bundok at kagubatan. Pagkatapos ng twists at liko, nakarating sila sa isang magandang lambak. Hindi inaasahan ni Jendong na magkakaroon ng tulad ng isang paraiso na tulad ng libis na mas mababa sa 100 kilometro ang layo mula sa Jingzhou City. Ang lambak ay puno ng mga berdeng puno at namumulaklak na mga bulaklak. Ang isang puting ambon ay sumasakop sa buong lambak, ginagawa itong mukhang napaka-ethereal sa pagmuni-muni ng sikat ng araw. Ang lambak na ito ay tulad ng isang fairyland. Sa sandaling ito, ang espesyal na kotse ay hindi na maaaring magpatuloy pasulong. Ang tagasunod mula sa Medicine Valley at si Medicine Ferry ay pinangunahan ni Jendong sa isang pugo at matikas na vilya. Malawak ang gilid ng ari-arian at ang lahat ng mga gusali ay pinalamutian ng klasikal na estilo. Sa bawat pasukan, ang mabibigat na armadong gwardya ay tumayo sa panunood. Ang mga gwardya na ito ay naglabas ng malakas na alon ng enerhiya, na nagpapahiwatig na sila ay malakas na mga dalubhasa sa martial arts. Matapos pumasok sa estate, si Jendong ay pinangunahan sa isang klasikal na bulwagan. Sa loob, natuklasan niya ang isang nakatagong mundo na hindi nakikita mula sa labas. Ang mga klasikal na gusali na nakita niya noon ay isang pasukan lamang. Ang bulwagan ay konektado sa isang yungib na pinalamutian ng ginto at mga hiyas. Sa loob ng bulwagan, mayroong daan-daang mga dalubhasa sa martial arts na nakasuot ng puting damit na pagsasanay. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo ang isang matandang lalaki na may walang kamatayang hangin at isang natatanging aura. May makapal siyang kilay, isang mataas na tulay ng ilong, at isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang isang pattern ng ibon ng Qingluan ay may berde sa kanyang puting dawis na balabal. Nang pumasok ang tatlo sa kanila, biglang naglabas ang matandang lalaki ng isang matalim na titig na nakakatakot. Si Jendong ay maaari lamang matugunan ang kanyang tingin sa isang sandali bago mabilis na yumoko. Ito ay isang master. Nang walang pakikipaglaban, alam ni Jendong na ang matandang ito ay ang pinakamalakas na taong nakatagpo niya. Ang kanyang lakas ay higit na lumampas kay Tian Hao, na isang baguhan lamang sa lupain ng Grandmaster. Tingnan ang medikal na master. Ang mga tagasunod ng Valley ng Medicine ay magalang na yumuko sa matanda. Ginawa rin ni Medicine Fairy ang parehong kilos at marahang nagsalita, "Master, dinala ko ang panauhin na hiniling mo." Habang nagsalita siya, itinuro niya ang binata na nakatayo sa tabi niya, si Jendong. Maingat na sinuri ng medikal na master ang binata, na isang bihirang talento sa murang edad. Pagkatapos ay tumango siya ng bahagya. Tulad ng kasabihan, ang mga bayani ay lumitaw mula sa bata. Hindi ko inaasahan na makamit mo ang tulad ng isang mataas na antas sa gayong edad. Ang medikal na master ay dahan-daang tumayo at naglakad patungo kay Jendong. Ang malakas na alon ng enerhiya na nagmula sa kanya ay nawala sa isang iglap. Ang ganitong uri ng panloob na kontrol ng enerhiya ay hindi isang bagay na madaling makamit ng mga ordinaryong tao. Ang medikal na Panginoon ay may isang malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit alam ni Jendong na ang ganitong uri ng tao ang pinakamapanganib. Ang Medicine Valley ay isang kakilakilabot na presensya na kahit na ang 8 sinaunang pamilyang martial arts na kinatakutan. Ang medikal na master ay natural na isang mas mabisang pagkakaroon. Alam ni Jendong na ang medikal na master ang pinakamalakas na taong nakita niya, nang walang pag-aalinlangan. Walang maaaring tumugma sa kanyang lakas. Kabanata 204. Pag-alis ng insekto. Ang iginagalang na doktor ay masyadong mabait. Ako ay isang junior lamang na kamakailan lamang ay lumakad sa kaharian ng kalahating hakbang na Grandmaster, at ang aking kaalaman ay limitado, sagot ni Jendong na magalang bilang tugon sa pagbati ng doktor. Nang marinig ito, ang ngiti sa mukha ng iginagalang na doktor ay lumaki kahit na mas malawak. Nodding sa kasiyahan, sinabi niya ng mahina, "Binata, napakababa ka sa kabila ng iyong mahusay na kakayahan.
Mayroon kang isang magandang kinabukasan sa unahan mo. Ang iginagalang na doktor ay hinaplos ang kanyang balbas at nagpatuloy, hindi maraming tao ang may pribilehiyo na maging panauhin sa aming valley ng medicine, ngunit isa ka sa kanila. Kung maaari mong pagalingin ang aking alagad, ang Treasure of Medicine Valley, pagkatapos ay hahayaan kitang pumili ng anumang gantimpala na nais mo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isang babaeng nasa gitnang may edad ay biglang humakbang mula sa karamihan. Siya ay halos 40 taong gulang, nakasuot ng isang puting dawis na balabal, at ang kanyang enerhiya ay patuloy na nagbabago, na nagpapahiwatig na siya ay isang malakas na martial artist. Malinaw na maramdaman ni Jendong ang malakas na aura na nagmula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit habang siya ay nakatitig sa kanya. Pinahahalagahan na doktor. Sa palagay ko ito ay isang panganib. Ang background ng taong ito ay hindi kilala, at napakabata niya. Paano niya posibleng pagalingin ang ating medicine immortal? Ang tono ng gitnang may edad na babae ay napaka-hindi magiliw, at ang kanyang tingin ay napakatindi kaya nalupaypay ang mga tao. Nang marinig ito, si Jendong ay bahagyang napaatras. Tila may iba't ibang mga opinyon sa loob ng Medicine Valley. Qing Lian, hindi mo nais na mabuhay muli ang medicine immortal. Ang medikal na kagalang-galang ng Medicine Valley ay itinaas ng bahagya ang kanyang mga browser, ang kanyang tinig na kasing lamig ng yelo. Mabilis na inalog ni Qing Lian ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay medyo nakakaiwas, at agad na nagsalita, syempre umaasa ako kaya. Matapos magsalita, nagatubili siya sandali bago sabihin, ngunit ang mga pinagmulan ng taong ito ay hindi alam. Mayroon ba siyang kakayahang gisingin ang Medicine Immortal? Malinaw ang kanyang hangarin, nais niyang pigilan si Jendong na iligtas si Medicine Immortal. Pagkatapos mangyaring humakbang ng mabilis. Ang mga salita ng medikal na kagalang-galang ng Medicine Valley ay napakalamig, at isang glint ng malamig na ilaw ay sumabog sa kanyang mga mata. Ang napagpasyahan ko, walang maaaring pumihil. Si Medicine Fairy ay nakatayo sa likuran ni Jendong, at ang kanyang kalooban ay komplikado din sa oras na ito. Ang mga salita ni Qing Lian ay hindi walang dahilan. Kung nabigo ang paggamot ni Jendong, ang kanyang kapatid na babae, na Medicine Immortal, ay maaaring makatulog magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, ang parehong buhay ng Go ay isang Go-worm na kahit na ang medikal na kagalang-galang ay hindi mahawakan. Oo, Master. Nais ni Qing Lian na sabihin ang iba pa, ngunit nakikita ang determinadong saloobin ng medikal na kagalang-galang na Valley, pilit na nilamon niya ang mga salitang nais niyang sabihin. Ang medikal na kagalang-galang ng Medicine Valley ay kumalas sa kanyang kamay, at ang isang sinaunang kama ay biglang bumangon sa gitna. Sa kama ay nakahiga ang isang babae na kasing ganda ng isang engkanto. Ang hitsura ng babaeng ito ay halos magkapareho kay Medicine Fairy. Kambal na kapatid. Nang makita ang eksenang ito, si Jendong ay tumango ng basta-basta. Hindi nakakagulat na si Medicine Fairy ay sabik na sabik sa kanyang kapatid na babae, na si Medicine Immortal, upang magising. Ito ay naging ang dalawang ito ay talagang kambal. Ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Sa sandaling ito, si Medicine Immortal ay mukhang malusog, ngunit nanatiling walang malay. Tulad ng napagkasundoan, kung may save mo si Medicine Immortal, maaari kang pumili ng anumang dalawang kayamanan mula sa The Medicine Valley. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay gestured para kay Jendong na pumunta at gamutin ang pasyente. Tiningnan siya ni Qing Lian ng may hinala sa buong oras, at malinaw na naramdaman ni Jendong ang isang galit sa kanyang tingin. Tila hindi nais ni Qing Lian na magising si Medicine Immortal. Hindi pinansin ang kanya, si Jendong ay tumango ng bahagya sa medikal na sambong ng Medicine Valley at may kumpiyansa na lumakad sa kama. Siya ay yumuko at malumanay na hinawakan ang braso ni medikal na immortal, na agad na ginagamit ang 5 elemento ng pamamaraan. Sa sandaling ginamit ang 5 elemento ng pamamaraan, isang napakamatigas ang ulo na puwersa sa loob ng katawan ng medikal na immortal na mabilis na nagsimulang lumaban. Si Jendong ay bahagyang natigilan. Hindi niya inaasahan na ang kondisyon ni medikal na immortal ay komplikado. Na-block sa pamamagitan ng matigas na puwersa na ito, ang kanyang 5 elemento na pamamaraan ay direktang nag-ambala. Kung paanong si Jendong ay pansamantalang natigilan, biglang sumigaw si Qing Lian, medikal na sambong, sa palagay ko ang taong ito ay tiyak na gumugulo sa paligid. Si Medicine Immortal ay nasa panganib. Si Qing Lian ay nababalisa at naghanda na sumulong upang ihinto siya, ngunit napahinto ng mga dadalo ng Medicine Valley. Malakas ang aura ng Medical Valley's Medical Sage at galit na galit siya kay Qing Lian. Ang sinumang nang ahas na hadlangan ang paggamot ngayon ay hindi tretretuhin ng mabait sa akin.
Ang galit na medikal na sambong ng Medicine Valley ay nagpakita ng isang napakalakas na puwersa, na naging sanhi ng pag-atres ng mga tao sa paligid niya. Kinuha din ni Qing Lian ang 3 o 4 na hakbang pabalik bago tumigil, at pagkatapos ay hindi siya nang ahas na magsalita muli. Para sa eksena na nangyari sa Medicine Valley, hindi interesado si Zhendong. Interesado siya ngayon sa marahas na puwersa sa loob ng katawan ni Medicine Immortal. Hindi niya alam kung anong uri ng insekto ang mayroon ng isang malakas at labis na lakas na puwersa, na parang manipulahin ang panloob na puwersa ni Medicine Immortal. Ito ay talagang kakaiba. Minsan sinabi sa kanya ni Medicine Fairy na ang insekto na ito ay tinawag na parehong insekto sa buhay, na kilala rin bilang twin life insect. Nangangahulugan ito na ang buhay ng insekto at si Medicine Immortal ay pinagsama sa isa. Kung namatay ang insekto, si Medicine Immortal ay mamamatay din. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maalis ng medikal na soberanya ng Medicine Valley ang parehong insekto sa buhay. Hindi ito isang madaling gawain na alisin ang insekto na ito, at mas mahirap ito dahil maaaring magamit ng insekto ang panloob na puwersa ni Medicine Immortal upang labanan. Young Master Ye, mayroon ka bang mga paghihirap? Nag-aalala si Medicine Fairy nang makita niya ang eksenang ito. Maaari ba kahit na ang medikal na soberanya ay hindi alisin ang parehong insekto sa buhay? Hindi ba talaga gisingin ang kanyang kapatid? Medyo nawala ang pakiramdam niya. Ang mapagmataas na maliit na tao ay nag-iisip na maaari niyang alisin ang parehong insekto sa buhay na kahit na ang medikal na soberanya ay hindi maaaring alisin. Nakakatawa. Sumiksik si Qing Lian. Sa kanyang opinyon, ang taong ito ay nagpapakita lamang. Mayroon siyang ilang mga kasanayan, ngunit iyon ay. Bagaman maliit ang boses niya, naririnig pa rin ito ng medikal na soberanya ng Medicine Valley. Matapos ang isang matalim na pagtingin sa kanyang mga mata, nawala siya at hindi niya ito pinansin. Nakatuon siya sa sinaunang kama. Si Zhendong ay hindi nasaroon ng loob matapos na magambala ang kanyang 5 elemento ng sining. Ngayon lang, sinubukan lang niya ang tubig. Matapos mag-isip ng ilang sandali, patuloy na ginagamit ni Zhendong ang 5 elemento ng pamamaraan, na patuloy na inililipat ang kanyang panloob na enerhiya sa katawan ni Medicine Immortal. Ang mga bulate ng gu sa loob ni Medicine Immortal na naramdaman ng banta at agad na nagsimulang pigilan ang paggamit ng panloob na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang katawan ng Sleeping Medicine Immortal ay malinaw na nanginginig, na nagpapahiwatig na kahit na natutulog siya, inaasahan pa rin niyang magising. Ito ay isang likas na reaksyon. Habang ang panloob na enerhiya ay patuloy na ipinapadala sa katawan ni Medicine Immortal, ang paglaban ng mga bulate ng gu ay naging mas matindi. Hindi ito gagawin. Kung magpapatuloy ito, ang mga bulate ng gu ay hindi mapatalsik at siya ay mamamatay agad. Nang makita ang sitwasyong ito, huminto si Zhendong. Ito ay talagang kawili-wili. Isang pahiwatig ng pagtawa ang lumitaw sa kanyang seryosong mukha. Kabanata 205. Epektibo. Namangha siya na maaaring magkaroon ng ganoong espiritual na gu sa mundo. Ang maliit na tao ay hindi lamang lumaban ngunit nagpakita rin ng laban sa kanya. Tila sinasabi, kung maglakas loob kang lumapit, mamamatay ako upang ipakita sa iyo. Ito ay talagang isang matigas ang ulo ng maliit na bagay. Sa sandaling ito, ang lahat sa Medicine Valley ay nanunood ng bawat galaw ni Zhendong. Maraming tao ang nagtaka nang makita siyang nabigo ng 2 beses. Lalo na si Qing Lian, na naging mas mapagmataas sa sandaling ito. Sinabi ko sa iyo, ang batang ito ay walang mga kasanayan, ipinapakita lang siya. Sa palagay ba niya ay madaling gawin ang mga kayamanan ng Medicine Valley? Matapos niyang magsalita, marami sa martial artist ng Medicine Valley ay tumanggaw sa kasunduan. Pagkatapos ng lahat, paano ang isang binata na wala pang 30 taong gulang ay gumising kay Medicine Immortal na kahit na ang medikal na kagalang-galang na Valley ay hindi makagawa? Ang mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. Sa oras na ito, ang medikal na kagalang-galang ng Medicine Valley ay hindi nagsasalita, ngunit patuloy na nakatitig kay Zhendong. Bagaman hindi matagumpay na ginaising ni Zhendong si Medicine Immortal ngayon, ang pamamaraan na ginamit niya ay napaka-misteryoso. Ito ba ang pagpapagaling ng pamilyang Zhang? Matapos mag-isip sandali, ang medikal na kagalang-galang na Valley ay sa wakas ay ngumiti. Oo, ito ang maalamat na pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilya ng Zhang. Ang pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilya ni Zhang. Naririnig ito, si Medical Fairy at Qing Lian at iba pa ay tumingin sa medikal na kagalang-galang ng Medicine Valley na may malaking pagkalito, hindi alam kung aling pamilya ang tinutukoy niya. Mayroon ding pamilyang Zhang sa Jingzhou, ngunit lahat sila ay maliit na lipi at siguradong hindi ang pamilyang Zhang na binanggit ng medikal na Panginoon ng Medicine Valley.
Ito ang pamilyang Zhang na sinasabing lumampas sa pagdurusa at umakyat bilang isang buong pamilya. Sa sandaling ito, ang medikal na Panginoon ng Medicine Valley ay naging masigasig at nagsimulang sabihin ang kwento ng pamilyang Zhang. Ang alamat ay ang pamilyang Zhang ay dating pinakamalaking pamilya sa Jingzhou at pinasyahan ang buong rehiyon 500 taon na ang nakalilipas. Kinakatawan nila ang pinakamataas na antas ng paglilinang ng martial arts, at sinabi na ang bawat miyembro ay nasa antas ng isang congenital grandmaster. Sa wakas, isang araw, tila nakakita sila ng isang pintuan sa mundong iyon at nawala sa magdamag. Gayunpaman, sa loob ng 500 taon na ito, mayroon pa ring ilang mga inapo ng pamilyang Zhang na gumala-gala sa paligid ng sinaunang kontinente. Sila ay napakabihasa sa paggagamot at madalas na naglakbay sa mga pangunahing pamilya aristokratiko. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang tunay na layunin. Ang kanilang mga kasanayang medikal ay ang mga nangungunang mga diskarte sa pagpapagaling sa sinaunang kontinente. Ang Medicine Valley ay nakitungo sa pamilyang Zhang ng ilang beses, ngunit hindi nila natutunan ang kanilang mga diskarte sa pagpapagaling. Hindi ito ang pamilyang Zhang ay hindi nais na turuan sila, ngunit kahit na ginawa nila, hindi nila ito matutunan. Ang medikal na Panginoon ng Medicine Valley ay dating pinag-aralan ang pamamaraang ito ng pagpapagaling, ngunit hindi niya maintindihan ang totoong kahulugan nito. Ngayon, nang makita niya si Zhendong na gumagamit ng pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilya ng Zhang, alam niya na ang mga kasanayang medikal ng taong ito ay dapat na napaka-advanced. Sa mga salita ng medikal na master ng Medicine Valley, ang mga saloobin ng mga tao patungo kay Zhendong ay agad na nagbago. Hindi nila inaasahan na ang taong ito na nagngangalang Zhendong Ye ay talagang malalaman ang pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilya ng Zhang. Sa mga mata ni Qing Lian, maraming mga pagdududa na halo-halong. Ang hitsura sa mga mata ni Medicine Fairy patungo kay Zhendong ay ganap na nagbago. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Si Medicine Fairy ay nagbulong sa kanyang sarili. Sa oras na ito, sinusubukan pa rin ni Zhendong ang iba't ibang mga pamamaraan. Ang espiritual na katalinuhan ng taong ito ay napakataas, sa sandaling mahuli natin ito, dapat tayong makahanap ng isang lugar para dito. Tiningnan ni Zhendong ang Chen Kun Singsing sa kanyang kamay at biglang nagkaroon ng isang flash ng inspirasyon. Direkta niyang inilagay ang kamay na nakasuot ng singsing ng Chen Kun sa braso ng medikal na immortal at agad na isinaaktibo ang 5 elemento ng pamamaraan. Sa oras na ito, ang kanyang paggamit ng 5 elemento ng pamamaraan ay ganap na naiiba mula sa huling oras. Noong nakaraan, inilipat niya ang kanyang panloob na enerhiya sa katawan ni Medicine Immortal. Ngunit sa oras na ito ay ganap na kabaligtaran. Direkta niyang hinihigop ang panloob na enerhiya sa katawan ni Medicine Immortal sa kanyang sariling katawan. Ito ay tulad ng sumisipsip na mga bituin na mahusay na pamamaraan sa mga martial arts films. Ang maliit na bagay sa loob ng katawan ni Medicine Immortal ay nagpanik nang makita ang isang tao na sumisipsip ng panloob na enerhiya at nagsimulang frantically lumipat sa loob ng katawan ni Medicine Immortal. Mahusay. Ito ay epektibo. Natuwa si Zhendong nang makita niya ang eksenang ito. Kung ang maliit na bagay ay nagpanik, nangangahulugan ito na ang pamamaraang ito ay epektibo. Kaya't si Zhendong ay nagpatuloy na sumipsip ng panloob na enerhiya sa katawan ni Medicine Immortal. Gayunpaman, ang maliit na bagay ay sa una ay medyo nagpanik at pagkatapos ng 2 minuto, naging kalmado ito at nagsimulang yumigtad ang mga pagtatangka ni Zhendong na mahuli ito. Ito ay talagang isang tuso na maliit na bagay. Patuloy itong tumatalon at umiiwas sa paligid ng katawan ni Medicine Immortal, napakabuhay na buhay. Tila hindi ito isang madaling gawain upang ganap na mahuli ito. Si Zhendong ay inihanda para sa isang digmaan. Makalipas ang isang oras, ang panloob na puwersa sa loob ng katawan ni Medicine Immortal ay bumababa. Ang maliit na bagay sa loob niya ay nagiging mas hindi mapakali. Naramdaman na hindi maganda ang sitwasyon. Dumating na ang oras. Sa sandaling ito, si Zhendong ay direktang nag-injection ng isang lubos na dalisay na enerhiya sa singsing ng Chen Kun, na bumubuo ng isang bilog na masaganang enerhiya sa paligid niya. Ang pamamaraang ito ay katulad ng isa na ginamit niya upang mahuli ang gintong pagong, tulad ng pangingisda. Nakakakita ng eksenang ito, ang lahat sa Medicine Valley ay nagulat. Sumimangot si Qing Lian, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Si Medicine Fairy clenched ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga palad ay nagsimulang pagpawisan. Kung paano niya nais na magising ang kanyang kapatid. Hanggat nagising ang kanyang kapatid, maaari silang pareho na maging mga kahalili sa hinaharap ng The Medicine Valley, ang hinaharap na Valley Master. Si medikal na sambong ng Medicine Valley ay inaasahan din ito. Ang pamamaraan ng pagpapagaling ni Zhang ay napaka-epektibo.
Kung maaari nilang mabuhay si Medicine Immortal, magiging isang malaking kapalaran para sa The Medicine Valley. 2 oras ang lumipas sa isang flash, at ang panloob na puwersa sa paligid ng Chen Kun Singsing ay naging mas malinaw at mas lumino. Ang maliit na bagay na nakatago sa loob ng katawan ni Medicine Immortal ay nadama ang dalisay na kapangyarihan sa paligid ng Chen Kun Singsing. Sa isang iglap na iyon, ang maliit na bagay ay biglang nag-drill sa labas ng bibig ni Medicine Immortal at sumabog sa Chen Kun Singsing. Ito ay talagang nagbago ng mga host sa sarili. Si Jendong ay labis na nagulat. Hindi pa niya inaasahan na ang maliit na bagay ay kukuha ng inisyatibo upang baguhin ang mga host. Gayunpaman, hindi ito ang mga bagay na nababahala si Jendong sa ngayon. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ni Medicine Immortal. Kung si Medicine Immortal ay hindi nagising o kung hindi niya sinasadyang pinatay siya, hindi niya maiiwan ang buhay ng Valley na buhay ngayon. Ang presyon ay napakalawak, at kailangan niyang maging maingat, o kung hindi man ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sa sandaling ito, ang maliit na bagay ay tumakbo na sa Chen Kun Singsing, at si Jendong kahit na hindi isang malinaw na pagtingin sa hitsura nito. Agad niyang kinuha ang singsing ng Chen Kun at mabilis na ipinadala ang kanyang panloob na enerhiya sa katawan ni Medicine Immortal. Makakatulong ito sa kanya na gumising ng mas mabilis. Habang ang panloob na enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Medicine Immortal, ang kanyang kutis ay bumuti ng malaki. Mahusay. Huminga si Jendong ng isang buntong hininga. Alam niya na si Medicine Immortal ay nai-save. Kabanata 206. Lihim. Ang isa pang oras ay lumipas, at ang kutis ni Medicine Immortal ay napabuti, at ang kanyang paghinga ay naging mas matatag. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagising. Matagal ka nang nagpapanggap na isang Diyos, at hindi mo pa rin nagising si Medicine Immortal. Sa palagay ko ikaw ay isang pandaraya. Sa sandaling ito, ang isang hangarin na pagpatay ay lumitaw mula sa katawan ni Qing Lian, at sa susunod na segundo, nagkalat siya ng isang puting usok patungo kay Jendong. Hindi maganda. Ito ay poison. Matapos malaman ang 5 elemento ng pamamaraan, naging sensitibo si Jendong sa mga gamot. Agad niyang napagtanto na may mali, tinakpan ang kanyang ilong, at ginamit ang kumikislap na hakbang upang lumipat sa ventilasyon ng duct. Ang iba pa sa Medicine Valley ay hindi inaasahan na si Qing Lian ay gumawa ng gayong nakakagulat na pagkilos. Ito ay naging medyo nakakagulat. Qing Lian, anong ginagawa mo? Ang aura ng medikal na kagalang-galang ng Medicine Valley ay lumakas, at isang matalim na tingin ay sumabog sa kanyang mga mata. Maaari ba ito? Talagang ikaw? Ang mga salita ni Medicine na kagalang-galang ay kalahati lamang na sinasalita bago siya tumigil. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Malakas si Qing Lian, ngunit nasakop siya ng isang tagasunod ng Medicine Valley na may isang pagkilos lamang. Ang lakas ng tagasunod ng Medicine na ito ay lumampas na sa mga inaasahan ni Jendong. Hindi talaga inaasahan na ang aura ng katawan ni Qing Lian ay napakalakas na siya ay nasakop ng isang pagkilos lamang. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang lakas ng tagasunod ng Medicine Valley ay umabot din sa isang nakakatakot na antas. Nais ni Qing Lian na pigilan, ngunit pagkatapos na ma-acupunctured ng tagasunod ng Medicine Valley, hindi siya makakakilos. Oo, ako. Sa sandaling ito, nagsalita si Qing Lian. Ang kanyang tinig ay napuno ng labis na walang magawa. Ikaw talaga. Matapos ang isang maliwanag na buntong hininga, si medikal na sambong ng Medicine Valley ay tila may edad. Nalito si Jendong, hindi alam kung ano ang pinagsasabi ni medikal na sambong at Qing Lian. Oo, ako. Ayokong maging anak ang aking anak sa Valley Master. Nakakagulat ang mga salita ni Qing Lian, na naghahayag ng isang lihim na alam ng ilang tao. Ano? Ang iyong sariling anak bilang the future Valley Master. Pinagsasabi mo ba si Medicine Immortal son at anak na babae? Si Jendong ay mabagal na nahulaan, ngunit tinitingnan si Qing Lian at ang anak na si Medicine Immortal, napagtanto niya na ang 2 taong ito ay talagang mukhang katulad. Ang pagkakapareho ay dapat na nasa paligid ng 66%. Gayunpaman, malinaw na si Medicine Immortal na anak na babae at anak na lalaki ay mas maganda kaysa kay Qing Lian. Si Qing Lian ay ang ina ng medikal na walang kamatayang anak na babae at anak na lalaki. Ang conclusion na ito ay talagang hindi inaasahan para kay Jendong. Ang higit na nakalilito ay si Qing Lian ay naging sanhi ng kanyang sariling anak na nasa isang koma ng matagal. Ano ang nangyayari? Natagpuan ni Jendong na ang kanyang utak ay hindi sapat upang maproseso ang lahat ng ito.
Sa sandaling ito, biglang sumabog si Qing Lian, ang medikal na walang kamatayang anak na babae at anak na lalaki ay kapwa ang aking laman at dugo, ngunit ayon sa mga patakaran ng lambak ng gamot, maaari lamang magkaroon ng isang hinaharap na master ng lambak, kaya ang isa pa ay dapat na isakripisyo sa araw ng seremonya. Kaya, maliba sa akin na hindi nais na mamatay ang aking anak na babae. Halos sumigaw si Qing Lian habang nagsalita siya. Ang Medicine Valley ay may isang kakaibang pamamaraan ng mana, kung saan ang kambal ng mga kapatid ay magmana ng posisyon ng ulo ng pamilya, ngunit ang isa sa kanila ay kailangang magsakripisyo sa oras ng pamana, na ipinapasa ang lahat ng kanilang panloob na lakas sa susunod na ulo ng pamilya. Ito ay isang maliit na kilalang panuntunan sa The Medicine Valley. Matapos si Qing Lian na magsalita, ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay nagpakawala ng isang malinaw na buntong hininga. Ang kanyang dating mabangis na aura ay unti-unting nagwawasak ng marami. Ito ay kung paano ito sa Valley ng Medicine. Namatay din ang aking kapatid nang natanggap ko ang mana. Sa sandaling ito, naalala din ng medikal na sambong ng Medicine Valley ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay palaging minamahal siya mula noong siya ay bata pa at palaging bibigyan muna siya ng pinakamahusay na mga bagay. Ngunit nang matanggap niya ang mana, iniwan ng kanyang kapatid ang pagkakataon sa kanya at pinili na ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya ay pinatuyo, na nagiging isang tumpok ng mga buto. Sa sandaling ito, ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay hindi na nagkaroon ng kilos ng isang master ng lambak, at ang mga luha ay nag-spark na sa kanyang mga mata. Qing Lian. Ang aking anak na babae, nagsikap ka sa lahat ng mga taon na ito. Sa harap ng napakaraming tao, direktang inamin ng Medicine Valley na direktang inamin na si Qing Lian ay kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, ang buong madla ay nagulat. Maliban sa mga dadalo ng Medicine Valley, ang lahat sa Medicine Valley ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Lahat sila ay natulala. Si Qing Lian ay naging biological na anak na babae ng Medicine Valley. Ang balita na ito ay tiyak na sumasabog. Hindi nakakagulat na si Qing Lian ay palaging may mas maraming mapagkukunan para sa paglilinang kaysa sa iba. Ito ay naging biological na anak na babae ng Medicine Valley na biological na anak na babae. Qing Lian was the Medicine Valley's medical sage's daughter, and medical immortal son and medical immortal daughter were Qing Lian's children. So the Medicine Valley's medical sage was the grandfather of medical immortal son and medical immortal daughter. Ang relasyon na ito ay talagang komplikado. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay kumala sa kanyang kamay ng marahan, na nagpapahiwatig na ang mga dadalo ng Medicine Valley ay dapat palayain si Qing Lian. Matapos mabawi ni Qing Lian ang kadaliang kumilos, sumigaw siya sa labis na pagkabalisa, "Ako ang naglalagay ng parehong buhay na go sa aking anak na babae. Hanggat ang aking anak na babae ay hindi kailanman nagising, pareho ang aking mga anak na babae ay maliligtas." Si Qing Lian ay sumigaw ng mapait, pinakawalan ang lahat ng mga hinaing na nasa loob niya. Kung hindi niya ito ginawa, tiyak na mawawala ang isa sa kanyang mga anak na babae. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang isave ang kanilang buhay. O, ang mga mahihirap na magulang ng mundo. Ang dahilan kung bakit si Qing Lian ay sabik na pumatay ay dahil natatakot siya na magising ang kanyang anak na babae. Nais niyang magising ang kanyang anak na babae, ngunit sa parehong oras, hindi niya nais na magising ang kanyang anak na babae. Nang makita ang eksenang ito, napuno si Jendong ng halo-halong emosyon. Sa sandaling iyon, ang Medicine Immortal na walang malay ay biglang nagising. Nagising ang Medicine Immortal. Nabigla ang buong madla nang makita ang eksenang ito. Ito ay talagang kamangha-manghang. Maraming mga eksperto sa medikal mula sa The Medicine Valley ang nagulat nang makita ang eksenang ito. Totoo talaga na ang mga bayani ay lumitaw mula sa bata. Talagang pinagaling ni Jendong ang Medicine Immortal. Susunod, oras na para sa Medicine Valley Medical Ancestor at ang kanyang pamilya na muling magkasama. Hindi ginulo sila ni Jendong at sinundan ang mga dadalo sa Medicine Valley sa isang napakamarangyang silid ng panauhin upang magpahinga. Ang hangin sa silid na ito ay napuno ng isang mabangong amoy, at pagkatapos ng amoy nito, ang buong tao ay nadama na mas nakaka-relax. Young Master Ye, kamangha-mangha ka talaga. Hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng mga diskarte sa pagpapagaling ng pamilyang Zhang. Hinahangaan kita. Ang attendant ng Medicine Valley ay may ngiti. Ang mga pamamaraan sa pagpapagaling ng pamilyang Zhang. Nang marinig ang mga salita ng tagasunod mula sa The Medicine Valley, si Jendong ay pansamantalang natigilan, ngunit mabilis na natanto ang sinabi. Ang nagpasa sa 5 elemento ng pamamaraan sa kanya ay si Zongjing Zhang, at dahil ibinahagi nila ang parehong apelyido, posible na ito ang pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilyang Zhang. Walang problema doon.
Haha. Bata, huwag kang magpanggap. Natanggap mo ang biyaya ng pamilyang Zhang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Halos lahat ng mga miyembro ng pamilyang Zhang ay umakyat sa mundong iyon sa wakas. Iyon ang mundo. Anong mundo? Si Jendong ay mukhang nalilito at nagdududa. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong mundo dati. Hahaha. Nakatanggap ka ng biyaya ng pamilyang Zhang, ngunit hindi nila sinabi sa iyo. Ang tagasunod mula sa The Medicine Valley ay sumabog sa pagtawa. Kabanata 207. Waking up. Marahil ay maaaring isipin niya na hindi ka pa handa na malaman, sabi ng tagasunod ng Medicine Valley. Matapos marinig ito, sinubukan ni Jendong na alalahanin kung ano ang sinabi ni Zongjing Zhang nang ibigay niya sa kanya ang set na ito ng 5 elemento na pamamaraan. Kung mauunawaan niya ito ng maayos, haantong ito sa kanya sa isang buong bagong kaharian. Maaari bang ang bagong kaharian ay ang mundo ng pag-akyat? Si Zongjing Zhang ay hindi nagsiwalat ng marami, marahil dahil ang kasalukuyang lakas ni Jendong ay hindi sapat upang hawakan ang lugar na iyon. Nahulaan ni Jendong na ang lugar ay maaaring maging isang kaima-himala, na may isang ganap na bagong sistema ng paglilinang at kaharian. Gayunpaman, hindi ito ang mga isyu na isinasaalang-alang niya ngayon. Natapos niya ang kanyang gawain mula nang nagising ang medikal na engkanto. Ang tagasunod ng Medicine Valley ay naglabas ng isang napakalakas na puwersa, at isang malabong ngiti ang nanatili sa kanyang mukha. Maliwanag na siya ay isang malakas na dalubhasa. Si Qing Lian ay isang napakalakas na dalubhasa, ngunit madali siyang natalo ng tagasunod ng Medicine Valley, na nagpapahiwatig na ang tagasunod ay umabot sa isang buong bagong antas. Hindi ko inaasahan na ikaw ay mula sa pamilya ng Ye. Ang pamilya Ye ay hindi naging mapayapa kani-kanina lamang. Sino si Dei Ye sa iyo? Siya ay naging aktibo kamakailan, kaya dapat kang mag-ingat, sabi ng tagasunod ng Medicine Valley, na tila alam ang lahat. Salamat sa iyong paalala, Senior. Si Dei Ye ang aking tiyuhin, sagot ni Jendong, tumango ng basta-basta. Sa kanyang opinyon, ang mga ito ay mahusay na balak na mga paalala. Ang tagasunod ng Medicine Valley ay hindi nagtanong ng sobra at naiwan pagkatapos ng ilang mga simpleng salita. Sa maluwang na silid, si Jendong lamang ang naiwan. Kinuha niya ang Chen Kun Singsing at maingat na pinag-aralan ang parehong buhay go sa loob nito. Ang gun na ito ay mukhang medyo tulad ng isang uod, kung minsan ay fluorescent green, kung minsan ay asul-berde, at halos 5 sentimetro ang haba. Matapos mailok sa singsing ng Chen Kun, hindi ito nagpanik ngunit sa halip ay maligaya na tinanggap ang bagong tahanan nito. Ang maliit na tao na ito ay napakabilis at maaaring lumipad ng diretso sa kalangitan. Nang maglaon sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa medicine ng Medicine Valley ay pinarangalan ang isa, nalaman ni Jendong na ang parehong buhay na ito ay naibigay kay Qing Lian ng isang master ng Go. Ang Go master na ito ay hindi mailap, at walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Matapos mabigyan ng parehong buhay Go, hindi na siya muling lumitaw. Hindi tinanggal ni Qing Lian ang parehong puso Go pagkatapos ilagay ito sa kanyang anak na babae. Inaasahan niya na ang kanyang anak na babae ay hindi mamamatay, ngunit inaasahan din na magising siya. Ang magkasalungat na pakiramdam na ito ay isang bagay na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Ito ay talagang isang plot ng cliche, umiling-iling si Jendong at nagsimulang umupo sa cross-legged at magsanay ng kanyang mga kasanayan. Pinagkadalubhasaan na niya ang 5 elemento, ngunit mayroon lamang isang mababaw na pag-unawa dito. Ito ay hindi isang madaling gawain upang maabot ang isang bagong antas. Maaari lamang niyang gawin itong hakbang-hakbang. Lumipas ang oras ng nagsasanay, at sa isang kisap mata, ito ay gabi na. Mainit siyang tinanggap ng mga kawani ng Medicine Valley sa piging. Ang Medicine Fairy at Medicine Maiden ay dumating kay Jendong at nagsimulang mag-toast sa kanya. Masayang-masaya ang Medicine Fairy dahil sa wakas ay nagising ang kanyang kapatid. Salamat, Young Master Ye, sa pag-save sa amin. Bukas ng umaga, dadalhin ka ng aming guro sa Treasure Vault upang pumili ng mga kayamanan. Ngayon, ang aking kapatid na babae at ako ay mag-toast sa iyo. Matapos magising, nalaman din ng Medicine Immortal ang tungkol sa buong kwento at labis na nagpapasalamat kay Jendong. Kung hindi siya tumulong, baka hindi na siya magising. Nakakakita ng dalawang magkaparehong tao, nahihirapan talagang sabihin ni Jendong kung sino ang Medicine Immortal at kung sino ang Medicine Fairy. Ngunit ang Medicine Fairy ay nagsusuot ng puting gauze, habang ang Medicine Immortal ay nagsuot ng kulay rosas na gauze, na maaari pa ring makilala sa kanilang mga damit. Malugod ka. Ngumiti si Jendong ng bahagya at uminom ng alak sa kanyang tasa. Sa oras na ito, nakumpleto niya ng maayos ang transaksyon sa Valley ng Medicine, at napakasaya niya sa kanyang puso.
Pagkatapos ng lahat, malapit na siyang makakuha ng isang regalo para sa ika-80 kaarawan ng kanyang lolo, at nasisiyahan siya tungkol dito. Ngunit may isa pang bagay na nais naming humingi ng tulong sa iyo. Ang Medicine Immortal na nakasimangot, mukhang seryoso habang tinitingnan niya si Jendong. May isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay medyo hindi huwasto. Ito ay dapat na isang napakahalagang bagay. Ngumiti si Jendong ng bahagya at agad na alam na ito ay tiyak na hindi isang madaling gawain. Ano ito? Matapos magatubiling sandali, tinanong pa rin ni Jendong. Nais kong tulungan mo kaming malutas ang matigas na problema ng aming Valley ng Medicine. Ang mga salita ng Medicine Immortal ay nakakagulat, na nagbubunyag ng isang nakakagulat na piraso ng balita. Ang matigas na sakit ng Valley ng Medicine. Nang marinig ang mga salita ng Medicine Immortal, si Ye Jendong ay nag-furrow ng kanyang mga browser ng bahagya at kinamot ang kanyang ulo. Ibinagsak niya ang kanyang baso ng alak at tiningnan ang mga ito nang may malaking pagkalito sa kanyang mga mata. Ang Medicine Immortal at ang kanyang anak na babae ay tumingin kay Jendong na sabik, naghihintay para sa kanyang sagot. Sa kanilang mga mata, dahil natanggap ni Jendong ang pamana ng pamilyang Zhang, maaaring mapabuti niya ang matigas na sakit ng kanilang lambak ng gamot. Ang Medicine Immortal ay ipinaliwanag sa madaling sabi ang sitwasyon. Ang mana ng Valley ng Medicine ay palaging naipasa sa pamamagitan ng mga bloodlines, at sa pangwakas na proseso ng pamana, dapat isakripisyo ang isang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nais ni Qinglian na isakripisyo ang kanyang anak na babae. Ang trahedya na ito ay naglalaro dahil sa mga isyu sa bloodline, at imposibleng huminto. Upang makuha ang mana ng lambak ng gamot, dapat gawin ng isang tao ang pagpili na ito. Kahit na ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay hindi maaaring baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya't ang Medicine Immortal ay binalak na hayaang subukan ni Jendong. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga diskarte sa pagpapagaling ng pamilya ng Zhang, na maaaring mabago ang kanilang mga problema sa bloodline. Kapag ang matigas na sakit ng kanilang bloodline ay napabuti, hindi nila kailangang isakripisyo ang sinuman kapag tinatanggap ang mana. Ngunit ano ang magagawa ko? Kinuha ni Jendong ang kanyang mga balikat sa isyo ng mga bloodlines. Nadama niya na wala na siyang pagsisimulaan at hindi alam kung saan malulutas ang problema ng mga bloodlines. Bukod dito, walang talaan ng aspetong ito sa mga sinaunang libro. Hindi rin namin alam, ngunit naramdaman namin na makakatulong ka sa amin. Ang anak na babae ng Medicine Immortal ay tumingin kay Jendong na may mahusay na pag-asa. Itinuring na niya siya bilang isang tagapagligtas. Matapos makinig sa account ng Medicine Immortal, si Jendong ay tumango ng marahan, na naintindihan na ang ins at out ng bagay na ito. Ito ay naging ang mana ng Valley ng Medicine ay talagang isang bagay sa buhay at kamatayan. Kapag tinatanggap ang mana, dapat mayroong isang epekto upang makatiis. Kung hindi ito madala, isasakripisyo nila ang kanilang sarili. Sa kasaysayan ng mana ng Medicine Valley, halos walang makakaya. Kaya't nagpasya silang pagbutihin ang kanilang bloodline. Hindi ko ito masiguro, ngunit tiyak na makakahanap ako ng isang paraan upang malutas ang problemang ito. Sa oras na ito, si Jendong ay hindi nagpanukala ng anumang mga kondisyon. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi malulutas sa magdamag. Marahil sa darating na oras, makakahanap talaga siya ng isang paraan upang malutas ang problema ng mana ng Medicine Valley. Kabanata 208. Ipinagdiriwang ang magagandang bagay. Ang piging ay maayos na napunta at bumalik siya sa kanyang silid upang matulog pagkatapos. Kinaumagahan, pagkatapos ng isang simpleng agahan, siya, kasama ang Medicine Master, pinangunahan si Jendong sa pavilion ng kayamanan. Ang Treasure Pavilion ng Medicine Valley ay kasing taas ng 5 palapag at napuno ng lahat ng uri ng mga bihirang kayamanan at mga kakaibang item na hindi lubos na pinahahalagahan kahit na matapos ang isang buwan ng pagtingin. Ang Pavilion ng Kayamanan ay nahahati sa 3 antas. Ang unang antas na pangunahing naglalaman ng iba't ibang mga alahas, ginto, at pilak. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroon ding maraming mga anti-gong at mga item ng porselana. Ang mga bagay na ito ay tiyak na mas marami kaysa sa mga natagpuan sa mga museo sa labas. Maraming mga anti-gong na hindi pa nakikita ni Jendong. Pagdating sa Treasure Pavilion ng Medicine Valley ay tulad ng pagbisita sa isang pambansang antas ng museo. Ang Medicine Valley ay tunay na karapat-dapat sa pangalan nito. Ang pamana nito ay hindi maihahambing sa ordinaryong sinaunang pamilyang Marshall. Bulalas ni Jendong nang makita niya ang kalawakan ng pavilion ng kayamanan. Hahaha. Paano maihahambing ang ordinaryong mga sinaunang pamilyang Marshall sa aming Valley ng Medicine?
Ang master ng medicine ay hinaplos ang kanyang balbas at marahang sinabi, kahit na ang mga nakatagong pamilya ay maayos na nasa harap ng aming lambak ng gamot. Ang Medicine Valley ay isang napakasagradong lugar. Maraming pamilya ang kailangang humingi ng tulong mula sa The Medicine Valley nang masugitan ang kanilang mga miyembro. Sa makatuwid, ang lahat ng mga pangunahing pamilya ay natural na iginagalang ang lambak ng medicine, at halos walang nang ahas na huwag igalang ito. Bukod dito, ang Medicine Valley ay bihasa sa paggamit ng lason, at ang pagkakasala ay marahil ay magreresulta sa isang hindi kilalang kamatayan. Maraming mga alagad mula sa mga prestihiyosong pamilya ang nagpapakita ng malaking paggalang at pagsunod sa mga tao mula sa The Medicine Valley, na natatakot na baka papatayin sila kung gumawa sila ng anumang mga pagkakamali. Bukod dito, walang nang ahas na maghayganti laban sa Valley ng Medicine. Sa unang palapag, ang mga taong may mga kahilingan para sa amin ay magbibigay ng mga regalo sa Valley ng Medicine. Kung nakakita ka ng isang bagay na gusto mo, maaari mo itong dalhin ng direkta. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay hindi isang kuripot na tao at lumilitaw na napakamapagbigay gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Maraming salamat! Dahil nagsalita ang medikal na sambong ng Valley ng Medicine, si Jendong ay hindi nag-atubiling gumala-gala sa paligid ng unang palapag, na nagpaplano na makahanap ng ilang mga jade artifact na naglalaman ng enerhiya. Bagaman hindi niya naiintindihan kung anong uri ng enerhiya ang nakapaloob sa mga artifact ng Jade, tiyak na nais niyang mag-alis ng ilang mga bagay na kapakipakinabang para sa paglilinang. Bilang ito ay lumiliko, mayroon pa ring maraming mga artifact ng Jade sa treasure trove ng Medicine Valley. Gayunpaman, marami sa kanila ang walang anumang pagbabago-bago ng enerhiya. Sa opinyon ni Jendong, ang mga artifact na Jade na walang pagbabago-bago ng enerhiya ay walang halaga lamang na Jade, kahit na sila ay lubos na ginawa. Kabilang sa isang tumpok ng mga artifact ng Jade, natagpuan ni Jendong ang 3 piraso na may pagbabago-bago ng enerhiya. Ang isa sa mga ito ay isang Jade bracelet, na kung saan ay isang kristal na malinaw na Jade na pulse heiress na may kulay na berdeng salamin na mukhang napakahusay. Masarap ang pakiramdam sa pagpindot at may magandang texture. Kukunin ko ang isang ito. Kinuha ito ni Jendong nang walang pag-aatubili. Ang Jade bracelet na ito ay isang regalo mula kay Xingyun Luo ng pamilyang Luo. Ang medikal na sambong ng Valley ng Medicine ay may magandang memorya. Ang Jade bracelet na ito ay isang regalo mula kay Xingyun Luo ng pamilyang Luo 5 taon na ang nakalilipas. Ano? Xingyun Luo. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Jendong at lumingon upang tumingin sa medikal na sambong ng Medicine Valley. Ang pangalang ito ay masyadong pamilyar sa kanya. Dahil ito si Xingyun Luo na nawala ang tableta sa pamilya ng Ye at natuklasan sa silid ng kanyang ama, na pinilit ang kanyang ama na umalis. Ito ay direktang nauugnay sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagpunta si Jendong sa pamilya ng Ye sa oras na ito upang siyasatin ang bagay na ito. Oo, Xingyun Luo mula sa pamilyang Luo, ang kaliwang tagapagtanggol ng pamilya Luo. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay tumango ng lubos. Sa kanyang memorya, hindi niya ito maaalala na mali. Ang taong ito ay may kakaibang lason sa kanyang katawan. Tuwing 5 taon, dumating siya sa aming Valley ng Medicine para sa paggamot. Ang huling oras ay eksaktong 5 taon na ang nakalilipas. Matapos siyang tretuhin, espesyal na ibinigay niya ang pulse heiress na ito sa aming lambak ng gamot. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay mahinahon na nagsalita, at wala siyang pakialam sa pulse heiress na ito. Kaya't isinalansan niya lang ito ng isang bungkos ng Jade. Dahil gusto mo ng Jade ng labis, pagkatapos ay bibigyan kita ng buong tumpok na ito ng Jade. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay napakamapagbigay at binalak na ibigay ang lahat ng mga Jade na ito kay Jendong. Hahaha. Sage ng medikal, mabait ka. Pipili lang ako ng kaunti. Si Jendong ay hindi patuloy na nagtanong tungkol sa bagay kay Xingyun Luo. Matapos kumuha ng 2 Jade Singsing, wala na siyang kinuha. Ang natitirang mga item ay lubos na ginawa, ngunit walang pagbabago-bago ng enerhiya. Ang Medicine Fairy at ang medikal na dalaga ay tumayo sa likuran ni Jendong. Hindi nila inaasahan na ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay magbibigay sa kanya ng napakaraming Jade, ngunit ang taong ito ay ayaw sa kanila. Well, siya ay talagang hindi isang sakam na tao. Matapos mag-browse sa pamamagitan ng Jade artifact para sa isang habang, ang medikal na master ng Medicine Valley ay humantong sa lahat sa ikalawang palapag. Ang ikalawang palapag ng pavilion ng kayamanan ay napuno ng iba't ibang martial arts at medikal na libro.
Ang ilan sa mga ito ay mga libro ng mana mula sa Medicine Valley, habang ang iba ay ipinagpapalit sa Medicine Valley bilang mga gantimpala para sa paghanap ng medikal na paggamot mula sa iba't ibang mga sekta at mga pamilyang aristokratiko. May isang kayamanan ng impormasyon dito, na talagang nasiyahan si Jendong. Mayroong lahat ng mga uri ng stick, kamao, at mga diskarte sa palad, na ginawa ang pag-ikot ng ulo ni Jendong. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroon ding maraming mga pamamaraan sa pag-iisip at mantras. Kinuha ni Jendong ang 2 libro at maingat na sinuri ang mga ito, nakakaramdam ng kaunting pagkabigo. Bagaman ang mga diskarte sa pag-iisip na ito at mga mantras ay napakalalim din, mas mababa pa rin sila sa kanyang 5 elemento na pamamaraan. Gayunpaman, hindi niya maiiwan ang walang laman, kaya't kinuha lamang niya ang 2 libro, ang isa ay may mga diskarte at ang isa ay may mga diskarte sa pag-iisip na angkop para malaman ni Qing Shanshen. Hindi sila nagtagal sa ikalawang palapag. Sa ilalim ng gabay ng medikal na Panginoon ng Medicine Valley, si Jendong ay diretso na nagpunta sa ikatlong palapag. Masasabi na ang ikatlong palapag na ito ay napuno ng lahat ng uri ng kayamanan, at 5 tao lamang sa Medicine Valley ang maaaring makapasok at malayang lumabas. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Medicine Valley. Ikaw ang unang tao na dumating sa ikatlong palapag ng Treasure Pavilion ng Medicine Valley, sinabi ng medikal na Panginoon ng Medicine Valley na may isang ngiti, na medyo nakakapagod. Naririnig ito, kinamot ni Jendong ang kanyang ulo at chuckled, pagkatapos ay talagang pinarangalan ako. Alam ni Jendong kung paano maging isang tao at kung paano magsalita, na ginawang komportable ang medikal na master ng Medicine Valley. Sa oras na ito, ang Medicine Fairy sa likuran niya ay nagulat din. Bilang medikal na sambong ng Medicine Valley, ang Medicine Valley ay palaging mataas at malakas, at halos hindi kailanman nagpakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng tunay na ngiti ng Medicine Valley. Sa mga tuntunin ng relasyon sa dugo, ang Medicine Valley ay ang kanyang lolo, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang lolo na napakasaya. Matapos gumala-gala sa paligid ng pavilion ng kayamanan sa ikatlong palapag, hindi mapigilan ni Jendong ngunit na mangha. Ang heritage of Medicine Valley ay tunay na hindi maihahambing sa iba pang mga pamilyang aristokratiko. Ang mga kayamanan sa buong ikatlong palapag ay sapat na upang makipagkompetensya sa isang mayamang bansa. Maraming mga kayamanan na hindi pa naririnig ni Jendong, hindi pa nakakita dati ng ganito. Ang malamig na kama ng jade na ito ay hindi masama. Kung nagsasanay ka rito, maaari itong pakalmayan ang iyong isip at mabawasan ang pagkakataon na maliligaw. Alam na ng Medicine Valley ang pagkakakilanlan ni Jendong, kaya naniniwala siya na ang item na ito ay tiyak na isang mahusay na regalo, lalo na para sa isang ika-80 na pagdiriwang ng kaarawan. Kabanata 209. Pagmana ng bato. Ito ay isang jade bed na 2.5 metro ang haba at 2 metro ang lapad, na may maraming mga larawang inukit na lubos na ginawa at malinaw na hindi isang ordinaryong item. Hindi sa banggitin ang pagiging epektibo nito, lamang ang 2 metro na kama ng jade, kung ibinebenta ayon sa presyo ng jade, ay isang presyo na mataas na langit. Hinawakan ito ni Jendong gamit ang kanyang kamay, at isang cool na pakiramdam na agad na kumalat sa buong katawan niya. Agad itong pinasyahan sa kanya at naging malinaw ang kanyang pag-iisip. Ito ay isang magandang bagay. Natuwa si Jendong. Si Lolo ay nangyari sa isang estado ng kabaliwan. Kung binigyan niya ito ng malamig na jade bed na ito bilang isang regalo para sa kanyang ika-80 kaarawan, tiyak na gusto ito ni Lolo. Salamat, medical na sage. Ang pagkakaroon ng ganitong kayamanan na ibibigay kay Lolo, si Jendong ay napakasaya. Hindi niya inaasahan na makahanap ng regalo para sa ika-80 kaarawan ni Lolo. Lubhang nasiyahan siya sa regalong ito. Malugod ka. Ikaw ang benefactor ng Medicine Valley, at mahirap para sa amin na ipahayag ang aming pasasalamat sa iyo ng mga regalong ito. Ang Medical Sage of Medicine Valley ay hinaplos ang kanyang balbas at napakasaya. Ang kapaligiran dito ay palaging napakakaaya-aya. Matapos gumala-gala sa ikatlong palapag para sa ilang higit pang mga pag-ikot, natagpuan ni Jendong ang maraming kayamanan, ngunit wala na siyang hiniling. Hindi dahil ayaw niya, ngunit dahil kailangan niyang sumunod sa kasunduan. Noong nakaraan, nakakuha na siya ng 3 piraso ng jade sa unang palapag. Sa ikalawang palapag, kumuha siya ng ilang martial arts at mental na mga diskarte sa paglilinang, at sa ikatlong palapag, nakakuha siya ng isang mahusay na malamig na kama ng jade. Naturally, hindi niya gugustuhin ang maraming bagay. Ngayon, mayroon siyang isang buong pag-aani at natural na masaya. Matapos umalis sa kayamanan ng kayamanan, pinaplano na ni Jendong na umalis.
Bago umalis, nais niyang malaman ang tungkol sa matigas na sakit ng Valley ng Medicine. Kailangan niyang maunawaan ang proseso ng mana, o kung hindi ay hindi niya malalaman kung paano ito masira. Ang mana ng Valley ng Medicine ay naganap sa pamana na bato. Ang bato ay sumisipsip ng isang tao at mag-iiwan ng isang tao, na magiging master ng lambak, sabi ng medikal na sambong ng Medicine Valley na may malubhang pagpapahayag. Ipinaliwanag niya ng mahusay ang detalye, natatakot na mawala ang anumang mga detalye. Matapos tanggapin ang mana, ang Valley Master ay makakakuha ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na lakas. Ang kapangyarihang ito ay maaaring direktang maabot ang kisame ng martial arts realm at ang pinnacle ng antas ng innate Grandmaster. Matapos pakinggan ang paliwanag ng medikal na sage, sinulyapan siya ni Jendong. Alam niya na ang medikal na sambong ay makapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakalakas, na sa pinakatanyag na antas ng Grandmaster. Nakakapagtataka ito sa kanya. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Jendong ang isang tao na may napakalakas na kapangyarihan. Ang antas ng Grandmaster ay dapat na pinakamalakas sa mundo ng martial arts. Medikal na sambong, maaari ba akong makita ang pamana na bato? Si Jendong ay napaka-curious. Anong uri ng bato ang maaaring direktang madagdagan ang lakas ng isang tao sa maximum na antas? Maaari mo, ngunit huwag hawakan ito, o baka masaktan ka. Seryoso ang sinabi ng medikal na sambong ng Medicine Valley. Matapos magsalita, kinuha niya si Jendong ng direkta sa lokasyon ng pamana na bato. Ang Medicine Valley ay napakalaki, at matagal na itong maglakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang lugar ay natatakpan sa ambon sa buong taon, nakahawig ng isang fairyland. Di nagtagal, nakarating sila sa isang yungib. Ito ay isang madilim na yungib na may maraming mga scar sa mga dingding, lahat sanhi ng ilang panlabas na puwersa. Sa gitna ng yungib, mayroong isang berdeng bato. Ang berdeng bato na ito ay napaka-espesyal, dahil naglalaman ito ng isang napakalakas na alon ng enerhiya. Huwag hawakan ito. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay mukhang seryoso at paalalahanan siya muli. Nang marinig ito, tumanggo si Jendong at lumakad papunta sa bato. Masasabi na ang lugar na ito ay ang pinakamisteryosong lugar sa Medicine Valley. Ang mas malapit na nakarating siya sa berdeng bato, mas malakas ang puwersa ng pagsipsip. Ito ay tunay na makahimalang. Ang mga damit at buhok ni Jendong ay naakit ng mahiwagang puwersa na ito. Hindi niya sinasadya na isinaaktibo ang 5 elemento ng pamamaraan sa loob ng kanyang katawan. Ang puwersa ng pagsipsip na ito ay patuloy na hinihila ako. Inilarawan ni Jendong ang kanyang damdamin sa ngayon. Nag-aalala pa rin ang medikal na sambong ng Medicine Valley at itinapon ang isang lubad. Kung mayroong anumang aksidente, siguraduhin kunin muna ang lubad na ito. Nahulaan niya na ang pamana na bato na ito ay maaaring magkaroon ng ilang koneksyon sa pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilya ng Zhang, kaya pinayagan lamang niya si Jendong na subukan ito sa isang saloobin sa pagsubok at error. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, talagang mayroong reaksyon. Kung mababago nito ang panuntunan ng pagkakaroon ng pagsakripisyo sa isang tao kapag tinatanggap ang mana, ito ang magiging pinakamahusay na kinalabasan. Ang 5 elemento ni Jendong ay patuloy na tumatakbo sa sarili nito, at naramdaman niya na pumasok siya sa isang ganap na bagong kaharian. Sa sandaling ito, tila naiintindihan niya ang maraming mga bagay na hindi pa niya nakilala. Ang isang malaking halaga ng kaalaman ay malakas na na-infuse sa kanyang katawan. Ito. Jendong ay hindi pa hinawakan ng asul na pamana na bato, ngunit ang enerhiya ay tila ipinapadala sa pamamagitan ng hangin, na direktang nagbubuhos sa kanyang katawan. Ang bilis ng 5 elemento ng pamamaraan ay nagiging mas mabilis at mas lalong bumilis. Hindi, ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay masyadong mahina upang mapaglabanan ang malaking pag-agos ng enerhiya. Sa pag-iisip nito, ninatngat ni Jendong ang kanyang mga ngipin at mabilis na hinawakan ang lubad na itinapon ng manggagamot ng Valley, at mabilis na dumating sa pasukan ng yungib, nakatakas sa panganib. Malapit na iyon. Huminga si Jendong ng isang buntong hininga. Hindi niya inaasahan na ang buong bato ng mana ay magiging napakalakas, talagang ito ay isang nakatagong mundo. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang panloob na lakas ay puno, na parang diretso siyang umalis mula sa kalahating hakbang na Grandmaster hanggang sa isang kalahating hakbang na Grandmaster na mahusay na pagkumpleto. Ang bilis ng pagtaas ng lakas na ito ay talagang nakakatakot. Talagang sinira mo at na-level up. Nakita ng manggagamot ng Medicine Valley ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang hitsura. Ngayon lang, ang aura ng batang ito ay hindi napakalakas, ngunit ngayon ay nadagdagan ito ng isang kadahilanan ng dalawa. Sa mas mababa sa 1 minuto, nadagdagan siya ng isang buong antas.
Ito ay masyadong pinalaki. Naramdaman ni Jendong ang isang alon ng takot sa kanyang puso. Ang kanyang pisikal na lakas ay masyadong mahina, kailangan niyang makahanap ng isang paraan upang palakasin ang kanyang katawan. Ang mas malakas ang kanyang pisikal na lakas, mas maaari niyang makuha ang enerhiya na iyon, at mas malakas ang kanyang lakas. Halos sumabog ako. Umiling-iling si Jendong at sinabi sa sarili, kung hindi ito para sa medikal na sambong ng Medicine Valley na itinapon ang lubad na ito ng maaga, natatakot ako na ako ay sumabog sa isang ambon ng dugo ngayon. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay tumango ng bahagya at sinabi sa isang napaka-aprobadong tono, ganap mong lumampas sa aking imahinasyon. Nakakuha ka ng napakaraming enerhiya ng hindi hawakan ng pamana na bato. Nagtataka ako kung nakakuha ka ng anumang mga pananaw sa kamakailang pakikipag-ugnay. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay may pag-asa pa rin. Inaasahan niya na si Jendong ay makakahanap ng ilang mga patakaran. Gayunpaman, wala siyang 100% na pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakaraang henerasyon ng Valley Masters ng Medicine Valley ay hindi nagawang matukoy ang misteryo. Kaya't nagpapatuloy ang kanilang trahedya. Pakiramdam ko ay hinawakan ko ang batas ng pamana na bato. Wala namang itinago si Jendong at ipinaliwanag ang kanyang damdamin. Pakiramdam ko ay maaaring ganap na tanggapin ng isang tao ang mana, ngunit ang taong ito ay dapat magkaroon ng dalawang kondisyon. Dalawang kondisyon. Ano ang dalawang kondisyon? Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay sabik na nagtanong. Kabanata 210. Ang utos ng hari ng medicine. Ang kasalukuyang pag-aalala ng Medicine Valley ay ang isyu ng pagmana ng Legacy Stone. Nang marinig nila na ang dalawang kondisyon ay kinakailangan, ang kanilang interes ay napik, at sabik silang tumingin sa binata sa harap nila. Si Jendong ay may tiwala ng ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang hindi nakakapinsalang ngiti ay hindi gumawa ng sinuman na makaramdam ng pag-alit sa kanya. Ang kanyang pagpapataw na paraan ay hindi isang bagay na dapat makuha ng isang tao sa kanyang edad. Ang magagandang mata ng Medicine Fairy ay lumiwanag ng may pag-asa. Hanggat maaari nilang malutas ang problema sa pamana na bato, hindi niya kailangang isakripisyo ang isa sa kanila. Ang lahat ng pag-asa ay inilagay ngayon kay Jendong. Sa labas ng madilim na yungib, ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang unang kondisyon ay ang taong ito ay dapat malaman ang isang natatanging pamamaraan sa pagpapagaling. Isang natatanging pamamaraan sa pagpapagaling. Ang karamihan ng tao ay bahagyang natigilan, hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Medicine Valley ay may sariling mga pamamaraan, kailangan ba nilang malaman ang bago? Oo. Sa palagay ko, pagkatapos malaman ang aking diskarte sa pagpapagaling, magiging mas mahusay ito kaysa sa pamamaraan ng Medicine Valley. Ipinaliwanag ni Jendong ang kanyang mga saloobin. Naniniwala siya na ang 5 elemento ng pamamaraan ay maaaring ganap na hawakan ng pamana na bato. Ang Medicine Fairy at Medicine na Prinsesa ay sumimangot ng bahagya, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung tama ang sinabi niya. Matapos ang ilang pagmumuni-muni, ang Medicine na Master ng Medicine Valley ay tumango ng bahagya. Malinaw niyang maramdaman na ang pamamaraan na ginamit ni Jendong na malapit sa pamana na bato ay mas advanced kaysa sa mga pamamaraan na ipinasa sa Valley ng Medicine. Bukod dito, alam niya na ito ay ang pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilya ng Zhang, na kilala rin bilang Immortal Technique. Kung ang kanyang apo, ang Medicine Immortal, at ang kanyang kapatid ay natutunan ang pamamaraan na ito, marahil hindi nila kailangang gumawa ng anumang mga sakripisyo. Pagkatapos ng lahat, sila ang kanyang mga apo, at ayaw niyang makita ang alinman sa kanila na iwanan siya. Bagaman siya ay isang martial artist at pinahahalagahan ang mga relasyon sa pamilya. Kumusta naman ang pangalawang kondisyon? Tanong ng Medicine na Master ng Medicine Valley na sabik. Sa sandaling ito, ibinaba niya ang kanyang harapan bilang isang medicine na Panginoon at lumitaw na katulad ng isang responsableng lolo. Ang kanyang mga mabait na mata ay hindi maaaring maitago. Ang pangalawang kondisyon ay upang palakasin ang isang katawan ng isang tao, sumagot si Jendong ng diretso, nang walang anumang pahiwatig ng suspense. Sa katunayan, ang pamana na bato ay walang masamang hangarin. Ito ay hindi sinasadyang mag-infuse ng panloob na enerhiya sa katawan ng tatanggap. Gayunpaman, maaari lamang itong mag-infuse ng enerhiya sa isang tao ng paisa-isa. Ang ibang tao ay aatake lamang. Sa madaling salita, ang mana ng Medicine Valley ay palaging mali. Hindi tama para sa dalawang tao na makatanggap ng mana ng magkasama. Sa madaling salita, ang isang tao ay maaaring makatanggap ng mana ng walang pangangailangan para sa ibang tao na isakripisyo ang kanilang sarili, na tanto ng Medicine na Panginoon ng Medicine Valley.
Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang namatay na kapatid at nakaramdam ng isang sakit sa kalungkutan. Sa hindi inaasahan, ang binata na ito ay matagumpay na na-deciphered ang matigas ang ulo ng sakit ng Medicine Valley para sa mga henerasyon. Si Jendong ay tumango ng basta-basta. Kaya't hanggat ang kanilang mga katawan ay umabot sa isang tiyak na antas ng lakas, maaari nilang tanggapin ang mana ng lambak ng medicine, at walang limitasyon sa oras. Maaari silang makatanggap ng mana sa anumang oras. Kung iyon talaga ang kaso, kung gayon maganda iyon. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay labis na nasisiyahan. Ang bagay na ito ay nakakagambala sa kanya ng maraming taon, at hindi niya inaasahan na sa wakas ay magkaroon ng solusyon. Ang binata na ito sa harap niya ay isang malaking tulong sa kanila. Ikaw ang benefactor ng aming Medicine Valley. Mula ngayon, ikaw ang aming pinarangalan na panauhin. Kung kailangan mo ng anuman, ipaalam lamang sa amin, at hindi kami mag-iingat na tulungan ka. Hahaha. Mabait ang medikal na sambong. Ngunit mas mahusay na maghintay hanggang sa mapalakas ang kanilang mga katawan bago pumunta, kaya't mas ligtas ito. Napangiti si Jendong. Siya ay nasa napakahusay na kalagayan matapos na maisakatuparan ang gawain ngayon, at ang kanyang antas ay nadagdagan din ng isang buong antas. Ang 1 minuto ng pag-level up ay katumbas ng 1 taon ng matigas na paglilinang para sa kanya. Narito ang isang medicine na hari ng medicine na token. Lahat ng mga alagad ng Valley ng Medicine ay dapat sumunod sa mga utos ng may hawak ng token kapag nakita nila ang token na ito, tulad ng nakikita ang Valley Master. Ang medikal na sambong ng Medicine Valley ay direktang nagbigay ng isang hugis parihaba na token na may isang napakasinaunang totem na nakaukit dito kay Jendong. Ang token ay nagpalabas ng isang malabong halimuyak at isang cool na aura na nakapaligid dito. Ito ay isang magandang bagay. Ganap na kayamanan. Alam ni Jendong na ito ay isang ganap na kayamanan. Ang Medicine Immortal at ang anak na babae ng medikal na immortal sa likuran niya ay nagulat. Ang utos ng hari ng medicine ay isang banal na bagay ng lambak ng medicine. Ang sino mang humahawak ng token ay tulad ng pagtugon sa Valley Master ng Medicine Valley. Ang mga alagad ng Valley ng medicine ay dapat sumunod sa mga order. Ang Medicine Immortal at ang kanyang anak na babae ay nawawala para sa mga salita. Talagang ipinagkatiwala ni Lolo tulad ng isang mahalagang utos ng hari ng medicine kay Jendong. Orihinal na, naramdaman ni Jendong na ang token na ito ay napakahalaga, ngunit pagkatapos marinig kung ano ang sinabi ng Medicine Immortal at ang kanyang anak na babae, agad niyang napagtanto na ang tunay na halaga nito ay lumampas sa token mismo. Ito ay tiyak na isang token ng kapangyarihan na maaaring makontrol ang buong Valley ng Medicine. Hindi ito naiiba sa Jade Seal ng Emperor. Si Jendong ay medyo nasobrahan sa pabor na natanggap niya. Talagang tinulungan niya ang Medicine Valley na malutas ang maraming mga problema sa oras na ito, ngunit ang bibigyan ng isang mahalagang token ay hindi inaasahan. Medicine Immortal, ito ay masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Plano ni Jendong na ibalik ang utos ng hari ng medicine sa Medicine Immortal, ngunit direktang tumanggi. Ang Medicine Immortal ng Valley ng Medicine ay nagtulak sa order ng hari ng medicine. Ito ay isang maliit na regalo mula sa aming Medicine Valley, tanggapin mo lang ito. Ang aming mga alagad ng Medicine Valley ay kumakalat sa buong bansa, at marami sa kanila ay mga dalubhasa sa medicine. Sa hinaharap, hanggat ipinakita mo ang iyong tanda sa sinuman mula sa aming Valley ng Medicine, gagawin nila ang kanilang makakaya upang maghatid sa iyo. Matapos ang Medicine Immortal, naglakad siya palabas ng ipinagbabawal na lugar ng Medicine Valley gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang anak na babae at anak ng Medicine Immortal ay nagsign para kay Jendong na tanggapin ito ng mabilis. Ito. Si Jendong nag-atubiling medyo. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay masyadong mahalaga. Hindi niya talaga ito kayang bayaran. Hinawakan niya ang utos ng hari ng medicine sa kanyang kamay, na pinayagan siyang isagawa ang mga utos ng employer. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nito at pagiging master ng Medicine Valley? Kunin mo ito. Kahit na ang iyong mga kasanayang medikal ay napakahusay, ang iyong sariling lakas ay masyadong mahina. Ang order na ito ng hari ng medicine ay tiyak na makakatulong sa iyo, hinimok ang Medicine Immortal at Medicine Fairy. Nag-atubiling, tinanggap ito ni Jendong. Matapos kumain ng isa pang pagkain ng magkasama sa VIP room ng Medicine Valley, si Jendong ay nagpaalam sa lahat at iniwan ang lambak kasama ang kanyang mga escort, na bumalik sa kanyang vilya. Walang laman ang vilya, na may ilang mga lingkod lamang na gumagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Hindi alam kung gaano katagal aabutin para kay Tian Hao Lo at Xiao Bao Lo na bumalik mula sa paghahanap ng kanilang mga dating subordinate.